Ibabalik ko po ngayon yung tutorial dun sa obligation at saka sa disbursement naman yung aking papakita ngayong example. Tapos naman na tayo dun sa posting ng allotment, araw, then yung medyo nabitin yung posting ng obligation at saka sa disbursement. Okay? Mag-post tayo ng obligation. Dito tayo sa registry. Then mag-create tayo ng isang ORS. Click lang yung add new record. Transaction type. Obligation. For example, ito yung unang-unang ORS. Yan, ilagay lang yung ORS series. ORS number 1. Then yung date. January 5. Excited ka na magpasweldo. Ay, pangalan na lang natin sa Land Bank the Philippines. Kung halimbawa ay naka-ATM ka na. Then sa source, ORS. And magbibigay tayo ng amount na merong tax. May withholding tax siguro. Yan, 32,000. Ayan, payment salary. Ayan, example lang to . Then dito sa fund source, junior high school. Si junior high school yung aking example na file. Then sa fund source pa rin, ano yung obligational authority natin? Reenacted tayo. Yan, dahil yung ating scenario rito, January pa lang kasi reenacted. Then, basic salary. Yan yung amount. 30,000. Example natin, siguro sa isang teacher yan. Okay, din yung pera. Another line tayo dun sa pera. Reenacted pa rin. Then dito yung pera na object. Then 2,000. Okay. Yan, 32,000 siya dito. Sabihin, okay na yan. O, ganyan lang yung posting ng ORS. Yan, every time na magpo-post kayo ng obligation, ganun lang. Yan yung breakdown natin ng basic salary at saka pera. Yan yung example payroll natin. Then, kung gusto nyong i-print, meron po ditong button na print view ORS. Yan, click nyo lang to. Yan, pwede nyo nang makita yung information dito. Nandun yung ating name of school. Bambang National High School. Din mayroon tayong payee, Land Bank. Yung serial number natin. Yan, 01-101-101-2019. January. Tapos number 1. January 5. Fund Cluster 01. Payment of salary. And meron tayong breakdown dito ng basic salary, 30,000. Then yung pera, 2,000. Dito sa ibaba, dito yung signatories natin. Yung box A, si bookkeeper. Sa box B, si principal. Then, meron na tayo ditong status obligation, yung initial information na in-obligate natin. Yan. Dapat kasi nilalagyan yan yung status obligation. Yung mga kasunod niyan, pwedeng sulat kamay na lang dapat. Yung payment. Yan, para malaman natin kung meron tayong not yet due or due indemandable. Ito na yung pinaka-ledger sa ibaba.
Then, napansin nyo rito sa serial number, 101-101. Ibig sabihin yung fund code niya, agency specific, regular budget. Kaya yung reminder ko lagi, yung obligation for GSIS, government share, yung RLIP premium, RLIP automatic, dapat nakaseparate ng ORS yun dahil iba po yung fund code niya. 104-102. Kaya hindi dapat pinagsasama yung obligation ng GSIS premium, yung RLIP automatic. Nakaseparate dapat yung government share kasi iba yung fund code. Yan, para yun yung magandang tingnan para pag nag-print kayo ng ORS, nakaseparate yung RLIP automatic. One object code lang yun. Okay, ganyan lang yun sa obligation. Close ko na to. Then, yung susunod, syempre, pag nag-obligate ka, tatapatan natin ng disbursement yan, payments. Yan, close ko itong form na to. Then, proceed tayo sa disbursement details. Yan, tatapatan natin ng disbursement. Yan. Dito sa upper part, makikita ninyo, nandito yung information ng ORS na naka-encode sa registry. Yan. Land bank, payment of salary, din yung amount na 32,000. Ngayon, dito sa ibaba, dito tayo ngayon lalagay sa right side ng disbursement. Dito sa left side, guided na tayo kung ano po yung mga object code na tatapatan ng disbursement na dapat the same object code din. At the same PPA, the same object code at allotment class. Ngayon, ang ginagawa lang namin dito, i-click lang natin yung ORS. Bawa, basic salary. Once na i-click yan, tingnan natin kung ano yung magiging behavior ng system. Yan. Pagka-click, papansin nyo, automatically populated na tong PPA code. Yung date, by default, ginaya niya yung date ng ORS. Then, yung basic salary na object, code at yung amount, yan. Nandun na rin siya. Ngayon, ang gagawin ninyo, i-identify ninyo ngayon dito kung magkano yung i-aada. Ano ba? Direct payment. I-click natin yung ADA. Naka-ADA halimbawa yan. 001. Ipagpalagay natin na same date rin siya, January 5. Mabilis kang mag-process ng sweldo. Meron ka kaagad ADA, same day. Diba? Then, syempre, yung i-aada natin, portion of amount lang yon. Ibabawas natin yung mga remittances. Yan, ang example ko rito, yung magiging net amount. Halimbawa, sample ko 26,400. Bakit 26,000? Yan. Kasi babawas natin yung pag-ibig, PhilHealth, at yung government share natin sa GSIS. Yan. Ganun ulit gagawin natin dito. Basic salary pa rin. Then, halimbawa, yung government share ng GSIS. Government share ng GSIS ay naka-check eh. Check natin yon. Check number 1 naman siya.
pwedeng halimbawa, i-remit nyo yan January 31, kung mabilis kang mag-remit, pwede naman mag-remit din yan. Or the following day, o bahala na kayo kung paano yung approach. Halimbawa, 2005 yung GSIS. Pwede nyo lagyan dito, lagyan ng GSIS para personal share to. Personal share. Para lang makita natin yung description. Then, basic salary pa rin. Bawa yung pag-ibig. Check number 2. Pag-ibig siya. Nalagyan ko lang ng pangalan para mas madali niyong maintindihan. Yung date dito, depende kung magre-remit kayo ng same month or the following month nyo i-remit. Automatic na kasi yan, deducted na yan. Pag-ibig, halimbawa, 100 pesos. Then, ORS number 1 pa rin yan. Nakacheque pa rin si pag-ibig. Si PhilHealth, nakacheque din. For example, siya, 003. PhilHealth. PhilHealth na lang. Simplified ko muna ngayon kaya nilalagay ko lang January 31, ina-assume ko na remitted yan within a month. Dapat mas maganda talaga ganun, within a month, to avoid penalty. Yung PhilHealth, for example, 400. Yan. Then, ano pa yung kulang? Meron ng PhilHealth, pag-ibig, GSIS, yung net. Lagyan natin to na net. Yan yung naka-ada rin tong same dapat yung ada niya. Nito, sabay nung ada sa kulang pa ng 600. Yung tax. Basic salary yon, then ito yung tax. Okay. Same month. I-assume ko rin na last day of the month, nire-remit nyo sa BIR. Yan. Okay. Yan, 32,000. Nakita nyo yung buo. 32,000 dito sa ibaba. Yun yung kabuuan. O dapat yung sa difference, naka-zero lagi yan. Ibig sabihin, kompleto yung posting dito sa disbursement portion na dapat equal yung total obligation equal sa total disbursement. Regardless kung unpaid man siya. Pero ngayon, ang presentation natin naka-ada at naka-check, naka-tax. Yan. Ito yung tamang breakdown ninyo. Dapat ka-classify nyo according to disbursement type. Para ma-maximize natin yung functionalities ng BMS. Yan. Bakit naka-breakdown tong disbursement type? Para maka-generate po kayo ng data na magagamit ninyo for preparation or for reconciliation
dun sa FAR number 4, monthly report of disbursement. Ayan. Kasi sa FAR 4, makikita natin, meron tayo dun na data for MDS check, total amount, PSMOCO, naka-ADA, ganun din, then yung tax portion. Ibig sabihin, kung merong kayong ganitong details, makukuha ninyo yung kailangan ninyo for FAR number 4. Yan, ipapakita ko sa inyo yan kung ano yung purpose nun. Yan, kaya ganito yung breakdown natin. Okay, ganyan. Iba-validate natin ngayon dun sa reports yung obligation na 30,000 basic salary at saka sa pera. At the same time, yung disbursement. Okay? Dito pala, makikita natin kung hindi tali yan. Dito natin, meron tayong checker dito sa ibaba. Yan, pag click ninyo yan, i-export nyo yan dun sa Microsoft Excel. Yung information. Yan, makikita ninyo rito yung payee, particulars, ORS, obligated amount, disbursed. Then yung unpaid, naka-0. Ibig sabihin, wala kang unpaid obligation. Naka-disburse lahat yung 32,000. Okay, balik tayo rito. Yan, close na natin itong form. Close form. And generate tayo ng reports. January 1 to, kung palagay natin March 31. Current, regular. So far number 1. Okay, itong FAR number 1, nandito yung 32,000 na obligated natin sa PS. Ayan. Okay, may obligation tayo. Again, bakit walang allotment? No, kasi reenacted tayo. Wala tayong allotment na ilalagay dito kasi overdraft. Dun sa next page, tingnan natin sa disbursement. Nandito yung next page. Ayan, 32,000 yung disbursement. Okay? Kaya wala siyang unpaid. Malinaw yan ha. 32,000 unobligated. Kasi nga, wala tayong allotment. Kaya overdraft siya. Okay? Then, ano yung sinasabi ko na data for FAR number 4? Ito yun. Kaya pinapa-breakdown ko po yung disbursement according to types of disbursement. Kung naka-cheque, naka-ADA, yung tax portion, yan, i-click nyo lang to. Okay. Yan, data for FAR number 4. Regular, current. Ito yung naka-ADA, 28,400. Ito yung naka-cheque, 3,000. At ito yung tax portion. Bali, 32,000 yung naka-disburse. Ngayon, magagamit nyo itong ADA dun sa inyong FAR number 4. Yung naka-MDS check at 3,000. Ganun lang, kasimple yung sinasabi ko. Kung i-break ninyo yung disbursement, mare-reconcile ninyo yung figures for other reports. Okay? Ano pa ba yung makikita natin na mayroong
kinalaman doon. Tingnan natin sa FAR 1A reports. Ito yung breakdown niya ng basic salary and pera. 30 and 2,000 sa pera. Then yung next page para sa disbursement. 30 and 2,000. Okay, ibig sabihin, accurate yung reports natin. Pag pinunta natin yung flash report, dapat pareho din sa flash report. Ito yung ating pang flash report, 32,000. Then, sa disbursement, 32,000. Pareho din siya. Okay. Yun lang po yung sa disbursement at saka sa obligation natin. Yan, yung ibang question pa regarding dun sa mga unpaid, due and demandable, and due and demandable. Gagawa ko ng another explanation doon. Another video para mas maunawaan natin kung kailan inire-reflect yung due and demandable at saka yung not yet due and demandable. Yan. Dito muna tayo titigil sa obligation at saka sa disbursement. Okay, thank you.